Welcome to All Generation Church. Sa mga bagong pasok lang dito sa church, sa mga bagong pasok din dyan sa ating pong live streaming, welcome. Thank you for joining us. My name is Pastor Saul. I'll be bringing to you today the Word of God, taken from Psalm 88. The title is, When Trusting God Seems Hard. May mga panahon na yung magtiwala sa Panginoon ay mahirap gawin. Yan po ating pag-uusapan ngayon. Psalm 88, ating pong basahin sa ating sariling wika. Sabayan niyo po ako mga kapatid. You can see that sa inyo pong screen, yung ating pong text this morning. The whole chapter. Yahweh, aking Diyos, tanging ikaw lamang ang aking kaligtasan. Pagsapit ng gabi, dumudulog ako sa iyo. Dumudulog ako sa iyong harapan. Ako ay dinggin mo sa pagdalangin ko. Ako ay pakinggan. Sa aking pagdaing, ako ay tulungan. Ang kaluluwa ko ay nababahalat puspos ng problema. Dahilan sa hirap, pakiwari, buhay ko'y umiiksi na. Ibinilang ako niyong malapit ng sa hukay, ilagak. Aking katulad ay mahina na't ubos na ang lakas. Ang katulad ko pa ay iniwanan sa gitna ng patay. Animoy nasawi na nanahimik sa kanyang libingan. Tulad na rin ako nitong mga tao na iyong nilimot, parang mga tao na nasa iyong tulong ay hindi maabot. Dinala mo ako sa may kadilimang hukay na malalim, na tulad ng libingan na ubod ng dilim. Ikaw ay nagalit at ang bigat nito'y sa akin nabunton. Ang katulad ko'y tinabunan ng malaking alon. Selah. Sabihin po, pause for a moment. Let's continue. Mga kasama ko'y hinayaan mo na ako ay iwan. Hinayaan silang mamuhay sa akit, ako'y katakutan. Mamuhi sa akit, ako'y katakutan. Kaya hindi ako makatakas. Ngayon, pinto ay nasarhan. Dahilan sa lungkot, ang aking paningi waring lumalamlam. Kaya naman, Yahweh, tumatawag ako sa iyo araw-araw. Sa pagdalangin ko ay taas ang kamay. Makakagawa ba ikaw, Panginoon, ng kababalaghan para purihin ka niyong mga patay? Again, pause. Continue, ang pag-ibig mo ba doon sa libingay ipinapahayag? O sa kaharian ng iyong mga patay ang iyong pagtatapat? Doon ba sa dilim ang aking gawa, ang dakilang gawa mo ba'y makikita? O iyong kabutihan sa mga lupaing tila nalimot na? Sa iyo, O Yahweh, ako'y nananangis at nananawagan. Sa tuwing umaga, ako'y tumatawag sa iyong harapan. Di mo ako pansin, Yahweh, aking Diyos, di ka kumikibo. Bakit ang mukha mo'y ikinukubli mo, ika'y nagtatago? Mula pagkabata, ako'y nagtiis na, halos ikamatay. Ang iyong parusay siyang nagpahina sa aking katawan. Sa aking sarili, tindi ng galit mo'y aking nadarama. Ako'y mamamatay kung di ka hihinto ng pagpaparusa. Parang baha sila kung sumasalakay sa aking paligid. Sa buong maghapon, kinukubkub ako sa lahat ng panig. Iyong pinalayo, mga kaibigan, pati kapitbahay. Ang tanging natira na aking kasama ay ang kadiliman. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Saglit tayo manalangin, Panginoon. Ang Psalm 88 ay sumasapol, tumutukoy sa aming sitwasyon. Kaya aming panalangin, Panginoon, na sa pamamagitan po ng mga salitang ito, makita namin ang aming kalagayan, makita namin kung sino kayo. Speak to us, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Malapit na ho tayo matapos sa ating pong series. In fact, ito po yung pangalawa sa huling mensahe. So we'll continue today, mga kapatid, with this Psalm. I know na parang habang binabasa natin ito ay parang mabigat sa ating kalooban kasi parang ang Diyos yung ating kaaway. Parang ang Diyos yung nagpaparusa sa atin. Ang Diyos yung lumilimot at hindi dumirinig sa ating mga panalangin.
In fact, mga kapatid, kung nahihirapan kayong i-absorb ang message ng Psalm 88, even the theologians and Bible scholars debate dito sa bagay na to. At ang ilan sa kanila ay nagsasabing Psalm 88 is an embarrassment to conventional faith. Nakakahiya siya kung inyong titingnan sa ating paniniwala na Diyos ay mabuti, ang Diyos ay nangangalaga sa atin, and you have Psalm 88, and all of a sudden masasabi mong it is an embarrassment. Nakakahiya. Sa atin pong pananampalataya, conventional faith ang Psalm 88. At isang theologian ang sabi, this is the saddest psalm in the entire collection. So yung Psalm 73 hanggang 89 natin pong inaaral, ang tawag po dyan ay third book of the Psalms. Okay? Sila yung pangatlo, isa silang kumpol o isang collection ng mga Psalms. Ito po yung pinakamahirap o pinakamalungkot na awit dito po sa grupong ito sa salita ng Diyos. Isang pantanong, what is this Psalm doing in the Bible? Ano bang ginagawa nito? Bakit nasa Bible siya? Na puro panghuhusga at atake laban sa Diyos. Bakit siya nandyan? There is no hope. Pansin nyo ba? May pag-asa ba dito? Wala. Walang promises. Lahat ay frustrations and sorrow. Yan nga yung mapapansin dito. Kabigatan, pasakit. At wala pong anumang pananalita na galing sa Diyos. Ay, nandito kayo ngayon, nanonood kayo ngayon, maraming tumatakbo sa isip mo habang binabasa natin, pinag-aaralan natin itong Psalm 88. Nag-iisip ka na ba kung may halaga pa din ang manampalataya at manangan sa mga pangako ng Diyos? Kasi habang binabasa natin yun, sasabihin mo, ako yun ah. Paano kung ang Diyos mismo ang nagdulot ng iyong paghihirap at kapanglawan, at sa kanyang pagsasawalang tibo, ay mas lalo ka pang nadiin, nasagda ka sa kadiliman at walang anumang senyales ng tulong at pagliligtas. Tanong is, papatuloy ka ba sa iyong pananampalataya, lalo ngayong mga panahong ito? Ito muna, bago mo sagutin yan. Bigyan muna kita ng assurance. I know it is not enough. Let me assure you today that such an experience, mga kapatid, kung nandiyan ka ngayon, sa binabanggit natin mga tanong kanina, kung nandiyan ka ngayon, yung experience na yan ay hindi po yan unique para sa'yo. Hindi yan, ikaw lang nag-iisang nakakaranas ng ganyan. Hindi po. Hindi po yan para bang dumadaan ka dyan na ang lahat ay nag-enjoy tapos ikaw lang may ganyang experience. People in the Bible, no matter how godly and faithful, kahit gaano sila katapat sa Diyos, mayroon po silang share. Ibig sabihin, naranasan po nila yung agonizing season of spiritual life nila. Yung sila mismo dumadaing at nagtatanong at nagdududa sa kanilang pananampalataya. At ang ating binasa kanina, maybe, mga kapatid, it is so intense. Napaka-intense po nito at napakasakit na kahit yung mga authors, ng Psalm na to, Sons of Korah, na sila mismo marahil na nakaranas nito, ng sakit na to, ng hinagpis na to, kailangan nilang ipasa sa ibang singer itong psalm na ito. Kailangan nilang merong umawit para sa kanila. They authored the psalm, but somebody else sang it for them. Nandiyan ka ba sa ganyang situation ngayon? Maring nandito ka, gusto mong yung ibang tao na lang yung magsalita para sa'yo kasi hindi mo kayang banggitin yung iyong experience ng kahirapan at pasakit kung ano man ang naranasan mong problema ngayon. Or maybe, mga kapatid, you are thankful for Psalm 88. Papasalamat ka, salamat merong Psalm 88 kasi ang Psalm 88 nagsasabi ng aking experience. Hindi na ako maghahagilap ng words kasi my experience is already beyond words. Buti na lang may Psalm 88, siya na magsasalita ng aking karanasan. That's the wonder of God's Word. No? Na sa panahon na hindi mo kayang i-explain ano ang nangyayari sa'yo, there is somewhere in the Bible, mayroong ganyang experience.
para i-articulate yung iyong karanasan. Sabi po ng isang author, si Walter Brueggemann, no? Sa kanyang book na Psalms and the Life of Faith, sabi niya, mayroon daw pong at least, no? Ilang functions, 3 functions ang Psalms. So babasahin niyo yung Psalms mula 1 hanggang 150. Ito po yung ito na po yung ating isipin, no? Mayroon tayong tinatawag na Psalms of Orientation. Ayan. Yung bang all is well. Lahat ng ginagawa mo nagtatagumpay. Psalm 1, di ba? Or Psalm 23, yun yung Psalm of Orientation. Puro pangako, puro blessings, puro kagandahang magandang mga experiences sa buhay. Tawag dyan, Psalm of Orientation. At alam ko naman, naranasan din naman natin yan. And then you have Psalms of, ito na, dislocation or disorientation. So kung mayroong maganda, mayroong masarap, sabi ni Walter, sabi niya, mayroon ding dislocation. Ito po yan, feeling of estrangement from God. Yung bang, nasaan ba ang Diyos? Yan. Ba't ba ako nakakaganto? Ba't ako nandito sa hospital? Samantala mga kapitbahay ko, nagiinuman, magdamag maghapon, nagbabasketball, nagsasoccer, kung ano-anong ginagawa. Hindi naman na COVID. Ha? Psalm of dislocation. At yung Psalm 88, according to Brueggemann, is the most extreme example dito sa bagay na to. Psalm of dislocation. Oh. And then, Psalms of reorientation. Psalmists are reconciled to God. Classic example, Psalm 77, I think it was Pastor Denmark who preached about that. No, yung tampo ka kay Lord, at sinabi mo kay Lord, and then, sabi mo, Lord, ikaw pa rin. Babalik pa rin ako sa'yo. Tawag yun, Psalm of reorientation. I have noticed, mga kapatid, 3 severe emotions from the Psalms, Psalm 88. Look at how intense and unhappy. Walang kaligayahan dito, walang masaya dito sa Psalm 88. Feel the angry emotion. Okay? Ang challenge ko sa iyo, pumunta ka ngayon, kung ano man ang sitwasyon mo, damhin mo kung gaano kagalit itong Psalm 88. Baka yan talaga yung totoong nangyayari sa iyo, hindi mo lang ma-articulate. No? First, it seems hard, mga kapatid, to trust God when you are physically unwell. Right? Kung ikaw ay may sakit, yan ang pinakamababaw na translation yan. Kung ikaw ay may karamdaman physically, maniwala ka, mahirap magtiwala sa Panginoon. Kasi yan po yung sinasabi ng Psalm 88. Tingnan niyo po yung mga Bible, medyo mahaba yung introduction. Sabi dyan, Psalm 88, by sons of Korah, pero marami pa mga sinabi, bago yung mismong verse 1. Pansin niyo po ninyo yung salitang, nandiyan yan sa inyong mga Bible, mga salitang mahalat, lianot. Tingnan niyo po yan. Lalo kung mayroon kayong English na Bible. So, those are Hebrew words or terms. Ibig po sabihin yan, mahalat, from makale, which means sickness or disease. Karamdaman. And then lianot, from anoint, which means to chant or sing. Ngayon magkakaroon ka ng idea. Anong ibig sabihin nitong psalm na to? Saan siya nanggagaling? Ito po ay kanta, chant. Sabi mo ng hinagpis na mayroong tono ng isang taong nasa kalagitnaan ng sobrang paghihirap dahil sa sakit. In other words, it is a song concerning afflictive sickness. Cancer. Yeah. COVID. Na nauwi sa mga kung ano-anong complications. Yung mga dumaan yan, makaka-relate po kayo dito sa Psalm 88. Sayin natin sa English, 3 hanggang 5. I am overwhelmed with troubles and my life draws near to death. I am counted among those who go down to the pit. I am like one without strength. I am set apart with the dead, like the slain who lie in the grave, whom you remember
no more, who are cut off from your care. Verse 15, ito yung bomb doon sa playground. Binagsak. Kasi yung 3 to 5 medyo poetic pa yung dating, no? Ano bang nangyari dito sa taong to? 15, sabi diyan, from my youth I have suffered and been close to death. Yan. I have borne your terrors and am in despair. Most likely, therefore, mayroon pong mabigat na karamdaman kung sino mang sumulat nito. Sabi niya, mula pa sa aking pagkabata, yan ang aking sitwasyon. The literal pain, mga kapatid, from severe sickness is already unspeakable. Tama ba? Pag may sakit ka na talaga, medyo chronic talaga yung pain, no? Hindi mo na kaya i-explain ang iyong sitwasyon. Alam niyo ba, sickness is one of the false severe consequences. Nung nahulog ang tao sa kasalanan, isa po talaga sa consequence yung sakit. May mga sakit na acquired natin, no? Because of lifestyle. Lifestyle, pabaya tayo. Yan. Pero may mga sakit talaga hindi mo rin naman ginusto. May mga bata nagkakasakit, no? Kasi package po yan. Kasama yan doon sa mga consequences ng ating pagkakahulog sa kasalanan. Yung sickness, it attacks our body na nahirapan nang i-tolerate yung pain, di ba? Masakit na agad eh. Tapos meron ka pang karamdaman. That's why we pray for those who are sick in this church. Lagi nating inaalala kung sino yung may karamdaman sa simbahang ito. Kasi yun lang yung kaya nating itulong sa kanila na hindi sila nag-iisa dito sa journey na to. And we are bringing them up to the Lord for healing. Kasi alam natin napakahirap. Remember, it was one of Satan's attacks to Job. Nung yung inatake ni Satan si Job, isa doon, karamdaman. Ganun kaseryoso itong bagay na to. Yung health issues can be very painful. Hindi lang siya physically painful, but also emotionally and financially. Sabi nga nila, pag nakasakit ka raw ng COVID, may nainang 300,000 sa hospital. Tell me, kung hindi masakit yan. Iniisip mo pa, ganun kalaki yung babayaran mo, hirapan ka pa huminga. Di ba? It sometimes also brings shame. Kaya, no? And unnecessary burdens to family members. Again, Job. Anong sabi ni Mrs. Job nung nakita niya na puro bukol or pigsaw, ano man yung karamdaman ni Job, mula ulong hanggang paa, sabi niya, curse God and die. Ikaw ba naman, ikaw ba yung asawa ni Job, yung maraming sugat? Naintindihan yung sinasabi ko? It brings shame to family members. And remember also, mga kapatid, Jesus had to face many issues concerning health. Ang dami niyang pinagaling ng ating Panginoon. Si Paul also complained of some physical imbalances. Kung binasa mo yung mga letters ni Paul, meron din siyang mga na-mention doon na physical limitations. What is more difficult is the reality na minsan, mga kapatid, yung mga biktima ng mga masasakit at walang lunas sa karamdaman ay mga maliliit na mga bata na walang kamuhang-muhang. Maybe, katulad ng author ng Psalm, sabi niya kasi, from my youth. Bata pa lang ako, ito na kinagisnan ko. Remember how it limits yung ating mga buhay, someone's life. Many people die because of sickness. Sabi nung author, malapit-lapit na talaga akong ihulog dyan sa hukay na yan. Malapit-lapit na akong pagpiestahan ng uod. Sabi niya yun doon sa Psalms. In his pain, mga kapatid, the psalmist cried out to God. Sabi niya, day and night. Now, sabihin mo sa akin kung di seryoso yung kanyang kalagayan. Kailan ka mananalangin ng day and night na walang patid? Kung nasa piligro yung buhay mo, tama? Kung may masakit, hindi mo na kayang gawin. Araw-araw ka nang mananalangin kay Lord. Sabi, non-stop. Ito pinamalungkot sa lahat, but God is silent. Kaya nga, sabi natin,
Psalm 88 is an embarrassment to conventional psalm. Because God is silent. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko dito sa inyo, pero ito na lang. Keep praying anyway. Patuloy ka pa rin. There is no way for a healthy person to know and understand kung ano ba talaga yung pain. Ano ba talaga yung pinagdadaanan ng isang taong mayroong seryosong sakit. I'm very careful to open my mouth dito sa bagay na to. But, sometimes, God uses pain to bring a person closer to Him. Hindi ko sinasabing lahat na may sakit, ginigising kayo ng Panginoon kasi nalalayo kayo kay Lord. Hindi ganoon, ha? Sometimes, ginagamit ng Diyos ang pain para ang isang tao ay muling makalapit sa ating Panginoon. Sabi ni C.S. Lewis sa kanyang book na The Problem of Pain, sabi niya, God whispers to us in our pleasure. Binubulungan ka ng Diyos pag maraming blessings. Pag sobrang kasiyahan, bumubulong lang daw ang Diyos sa'yo. Speaks to our conscience. Hoy, sobra na yan. But shouts in our pains. Bulong, salita, sigaw. Saan? In our pains. It is God's megaphone to rouse a deaf world. Kung naghahanap ka ng konting balance dito, sometimes God uses pain upang gisingin yung mundo na bingi na sa katotohanan. So yan mga kapatid, no? Bakit minsan mahirap magtiwala kay Lord? Kasi talagang seryoso yung karamdaman. Tapos pag nanalangin ka, hindi pa siya tumutugon. Sometimes, mahirap magtiwala sa Panginoon. Number 2, it seems hard to trust God when you're brutally isolated from God and from your friends. So imagine mo itong agunin nitong taong to. Sobrang sakit na, physically, literally, tapos naka-isolate pa siya. Sabi natin verse 8, sabi diyan, you have driven my friends away. Pinalayo niyo sila sa akin, Panginoon, sabi niya, by making me repulsive to them. I am in a trap with no way of escape. 18. Sabi natin ng 18. That was in verse 8. In 18, sabi niya, you have taken away my companions and loved ones. Darkness is my closest friend. Sabi niya, yung kaibigan ko, yung kadiliman. Kaya tama pala si Simon. Hello, darkness, my old friend. May mga ganyan palang totoong talagang sitwasyon sa buhay. Now, this COVID-19 situation is like this. Pagka na-infect ka, you are isolated immediately. Pupunta ka ng barangay by all means, bubuhatin ka nila. Pag na-confirm na ikaw may sakit, isolated from your friends and loved ones with only darkness as your friend. Now, what is more painful here is the feeling of being utterly rejected for being unattractive and dangerous. COVID pa lang pinag-usapan natin dito, ha? Na hindi ko alam kung anong sakit nitong taong to. Sabi niya, pinandidirihan ako ng aking mga kapitbahay. Sabi niya, hindi lang ikaw may sabi nun. Sabi ng psalmist, delikado daw ako. No? Tagalog, pinandidirihan ka, nilalayuan ka, iniiwasan ka. Not by strangers, but your friends. But by your friends and loved ones. Sabihin mo sa akin, kung anong pang higit na mas masakit dito. Pero ito pa, ang pinaka hindi mo kayang buhatin, kapatid. Here's one unbearable truth. God is also distant. Kanina, silent ang Panginoon. Pray ng pray, maghapon, magdamag, walang sagot. Ito naman, lumayo na lahat, pati ang Diyos lumayo. Hindi siya sumasagot sa iyong prayers.
Kahit gaano kaseryoso yung prayer mo, kahit gaano ka-humble, and God distances Himself from you. Hindi mo magilap ang Diyos. What is worse is He drag all your friends and loved ones away from you. Imagine this. Sakit ka, isolated ka, ang picture ay ganito. Okay, Vince, halika dito. Halika dito. Layuan mo yan. Dito ka sa akin. Yan ang ginagawa ng Diyos. Sabi niya, hinakot mo yung mga kaibigan ko, mga kampi ko, dinala mo sa'yo, tapos iniwan niyo kami. Iniwan niyo ako. Yun. How can we keep trusting a God who sometimes behaves this way? That's my challenge. Paano ka magpapatuloy na maglilingkod sa isang Diyos na katulad nito? Gumagawa ng ganito minsan. Hindi po konting tao lang, mga kapatid, ang dumadaan sa dark valley na ito ngayon, na may ganitong karanasan. And I don't know how to speak to you. Hindi ko alam paano kayo comfort. Just let me finish my sermon. Maring towards the end of the message, mayroong special revelation ang Diyos sa'yo, sa iyong sitwasyon, but I cannot promise you that. Just keep listening. So, itong author, si Heman, na inutusan ng Sons of Korah, sila yung nag-compose, si Heman yung kumanta, mayroon siyang complaints. Ito yung kanyang complaint. What good is God's goodness if I cannot enjoy it while living? Anong silbi na sinasabi ninyo mabuti ang Diyos kung hindi ko ma-enjoy yung kabutihan ng Diyos habang buhay ako? Basahin po ninyo ito 11 at saka 12, sabi diyan, makakagawa ka ba, Panginoon, o ba ikaw, Panginoon, ng kababalaghan para purihin ka niyong mga patay? And then pause. Selah. Absorb that. Ang pag-ibig mo ba doon sa libingay ipinapahayag? O sa kaharian ng iyong mga patay ang iyong pagtatapat? Doon ba sa dilim ang dakilang gawa mo ba'y makikita? O iyong kabutihan sa mga lupaing tila nalimot na? In other words, sabi ng psalmist, ano bang silbi ng iyong pagiging mabuti kung hindi ko naman mararanasan? Bakit may piyesta pa ba doon sa libingan? May gantong gawain ba doon sa sementeryo? Yan yung struggle ng Psalm 88. Hindi ko alam kung ano yung sa'yo ngayon. Maaaring ganyan din. So, ang tanong ko sa iyo kanina, ano bang ginagawa nitong Psalm na to sa Bible? Kung ganyan siya, na parang ang kontrabida ay ang Diyos. Ano ang ating pwedeng matutunan dito? Ito po yon. Mga suggestions ko po sa inyo. Number 1. It throws a dirty mud at the illusion of grandeur of prosperity gospel. Yan. Konting explanation. Prosperity gospel ang sasabing, alam mo pag naging Kristyano ka, lahat masaya. Name it, claim it. O ito, I declare that I'll be rich. I declare that I'll be healthy. I declare na walang mangyayaring masama sa akin. Papasa ko sa board exam. Lahat. I declare. Declare pa more. Sabi ng Psalm 88, it's not true. Kahit yung mga mismong tao sa Bible nakaranas ng ganito, anong prosperity gospel meron dito? Wala. Kaya yung mga napapanood ninyo minsan, ingatan ninyo mga sarili ninyo, mga kapatid. Puro pangako ng pag-unlad, pagyaman. Sabi ng Psalm 88, hindi yan totoo. Yung health and wealth theology na lagi natin naririnig. Yung name it, claim it theology. Kung meron man tayong matututunan, yan yun. Dito sa Psalm 88. Number 2, it dismantles the false claims of the faith of appropriation. Explain ko itong faith of appropriation, although mayroon akong separate na sermon nito next year. Ito po yon. Pag nagtapat ako kay Lord, ibibless ako ng Panginoon. Pag hindi ako gagawa ng kasalanan, ibibless ako ng Panginoon. Pag naglingkod ako kay Lord, yung bang
Ang pagkakaiba ng prosperity gospel, ang tingin mo kay Lord, utusan, genie in a battle na lahat ng request mo gagawin niya. Itong faith of appropriation, takot ka naman sa Diyos. Takot kang gumawa ng kasalanan, takot ka, lahat takot. So, ang motivation mo, fear. Yan yung faith of appropriation. Okay? If I am obedient and faithful, God will bless me. Hindi rin yan totoo, sabi ng Psalm 88. Okay? Number 3, prayer should continue. Ito. Prayer should continue. Dapat nagpapatuloy pa rin ang panalangin kahit pa kadiliman na lang yung natira sa buhay mo. It should continue. Walang bale, kahit na madilim lahat na nakikita mo, prayer must continue. Even when God is silent, prayer should still be addressed to Him. Pansinin niyo yung verse 1. Anong umpisa ng Psalm 88? Panalangin na sabi niya, Lord, ikaw pa rin yung aking salvation. Lord, umaasa pa rin ako sa iyo. Parang gano'n. Address pa rin kay Lord kahit wala pang sagot ang ating Panginoon. So kung nandiyan ka ngayon kapatid, ang challenge ko sa iyo, continue praying. Kasi anong ginawa ng psalmist. Number 4, honest and brutal prayer doesn't mean abandonment of belief. Kung kina-question mo ang Panginoon, hindi ibig sabihin yan, hindi ka nananampalataya sa Kanya. Ina-express mo lang honestly, ano ba talaga itong sitwasyong to, Lord? Bakit naman? No? Lord, hanggang kailan ba? Okay? It is time to affirm our faith in God and to affirm God's attributes. Sabi niya, God of my salvation. Hindi pa rin niya nakakalimutan yon. Honest lang siya. Sabi niya, Lord, para namang kaaway na kita nito. Ikaw ang nag-cause ng aking agony. Ibig sabihin nun wala ka ng pananampalataya? Hindi naman. Naging honest lang tayo sa Panginoon. Sometimes God appreciates that. Yung ating honesty. Ito talaga yung ating situation. Now, Heman expressed his disappointment and confusion, but he didn't complain to others. Ito pa Saan siya na-complain? Kay Lord lang. Hindi sa Facebook. Tayo, mga hindi nagbayad sa atin, pinopost natin sa Facebook. Yung mga kaaway natin, si Marcos, tapos ikaw, Lenny, nag-away ka sa Facebook. Minsan yung mga nangyayaring personal sa buhay mo, pinopost mo sa Facebook. Sabi ng Psalm na ito, he expressed his disappointment and confusion. Yung kanyang kalituhan, yung kanyang kabigatan, saan niya sinabi? Sa Panginoon, diretso. Kasi nakikinig naman ng Diyos. Panghuli, God's silence is sometimes an affirmation of His being co-sufferer with us. He suffers with us and agonizes with us. Explain ko na sa Tagalog. Ito yan. Minsan yung pananahimik ng Diyos, yung hindi pagtugon ng Panginoon, ay affirmation na sinasabi niya, I am suffering with you. In other words, kung gaano kabigat yung sitwasyon mo, pinapasan din yan ng Diyos. Hindi siya nagsasalita, pero binubuhat ng Diyos yung iyong sitwasyon. Meron po akong isang paboritong libro. Chapter 1 ito ng aking thesis, ng aking MD sa PBTS. Si Elie Wiesel. That's the book. Napakanipis lang yan. But it was awarded yung Nobel Prize for Literature, I think in 1988. Yung title ay Night. Ito pa yung story. Si Elie Wiesel ay Jew. I think mga 12 siya o 15 nung sila po ay nandun sa concentration camp kay Hitler noon. At isang araw, mayroong dalawang matandang lalaki, isang bata na mga 8 years old, ang binigti sa public. Kasi ayaw ko kung anong kasalanan itong tatlong to. So binigti, galaws, tawag dyan, iba yung bitayan. So, pagsipa ng upuan, ilang sandali lang, patay na agad yung mga may edad. Kasi mabibigat yung katawan nila, so patay agad. Yung bata, inabot pa na ilang minuto. Kasi magaan siya May kilos-kilos yung bata, nag-struggle yung bata. Pangit tingnan siguro talaga nun. So nakapanood silang ganyan, tinitingnan nila. At habang unti-unting namamatay yung bata, mayroong nagbulong.
Where is God? Where is He? Nasaan ang Diyos? Nasaan siya? Sa sitwasyong ito. May sumagot doon sa crowd. Where is God? He is there. He is hanging in the gallows. Sa Tagalog, nasaan ba ang Diyos? Nasaan siya? Nandyan siya. Nakabitin diyan sa bitayan na yan. Kasama ng tatlong yan. Sometimes ganun po sa ating buhay, mga kapatid. Tahimik ang Diyos, hindi mo mahagilap ang Diyos because He suffers with you. He bears your pain. I think of Elijah in the desert. Diba? Sabi niya, Lord, kunin mo na lang ako. Hindi ko na kaya. I think of Paul in the dark prison of the Roman Empire. Pare-pareho ng sitwasyon. And I think of Jesus in Gethsemane and the cross. Also, I think of the Father, yung ating Diyos Ama, habang nagdurugo yung kanyang puso, habang tinitingnan si Jesus who died on the cross on our behalf. He is our co-sufferer. Let's keep trusting the Lord, mga kapatid. Sa kabila ng lahat ng Psalm 88, kung ito yung karanasan mo, ito lang. Keep praying, keep listening, and keep trusting the Lord kahit minsan talagang mahirap. Why? Because knowing that God's silence means He is entering our pain. Pumapasok siya sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin and suffers with us. You know, knowing this is the greatest comfort we could ever have nowadays. Ang Diyos ay kasama natin sa ating sitwasyon. Lord, we thank you for your word. Kahit itong psalm na to, Panginoon, wala po siyang promises, walang hope, pagtitingnan namin. Pero ang katotohanan, Panginoon, nandito kayo sa aming mga buhay. Thank you for your word. In Jesus' name. Amen. And amen. Let us all rise. Let's continue to sing sa ating buhay na Diyos. Tries to hide and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. He stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great
our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. Let's close in prayer. Today we'll be using the Lord's Prayer as our closing prayer. Matthew chapter 6, verse 9 to 13. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen.